Ngayon, hindi na natin ikakat itong video para may paliwanag ng maayos kung paano po itong setup. So ito po yung switch nya. Ito. So yan naman po yung labas nya papunta dito sa ating pang car wash. So pipihitin nyo lang yan dito. Ganito. Bubuksan nyo lang ng pag ganito. Yun. Tapos isasara nyo itong pang stock ng tubig. Yan. Yan o. So itong hose naman papunta ito sa ating drum. Yan, naka-open yan kasi naka-ganyan na straight. So tingnan po natin ang drum. Ito yung linya nya. Ayun. So ganito po. Yan o. Apaw nga eh. So ngayon ang tanong, gaano daw ba kahaba yung hose na ginamit? At ang tubo na to kung gaano kalalim. So ang gagawin natin dyan, susukatin natin yung hose at saka yung level ng tubig. So gagamit tayo ng metro. Yan, para sigurado na. So papantayin lang po natin to para mabilis tayong magsukat. Yan. Simula tayo dito sa pinakapuno. Okay, yan po yung kabuuhan nya ng hose na ginamit. So sukat po natin ay nasa 200, sabihin natin 220. So ang haba po nito ay nasa 440, 4 meters at 40 centimeters. So okay na sa hose. Ngayon naman sukatin natin yung level ng tubig sa loob nito gamit itong metro. Wait lang ha. Ito. Pasok ko dito sa loob para malaman natin kung gaano kababaw ang level ng tubig dyan sa ilalim na yan. So yun, 2 meters, 200 centimeters, 2 meters po yan. So naramdaman na natin na mayroon ng tubig. Natin kung basa. So yun, basa na po. Yan o. Ibig sabihin may tubig na po talaga. 2 meters pa lang may tubig na itong tubo na to. So kaya nakakahigop po ng mabilis itong ating motor pump. Kahit mahaba yung hose nya, itong tubo naman may stock ng tubig ito sa 2 meters pa lang. So sa mga nagtatanong po sa foot valve, wala po tayong nilagay na foot valve. Direct na po ito hose. Wala ring filter na nilagay. Kasi hindi ko alam kung kakasya ang foot valve dyan. So yan. Buhayin na natin ulit. So yan po. Nakahigop na ulit siya ng tubig. Ito na. So humihigop pa lang po yan, kaya papatay-patay pa ang kanyang labas. So yan, okay na po. So ngayon naman ang tanong kung pwede sa battery o sa kuryente. Pwede po. Pwede sa battery at saka sa kuryente dahil ito ay 12 volts lang naman ang kailangan nito. Ito ang gamit ko ngayon sa kuryente. Pero kailangan nyo mong gumamit ng
adapter. Yan. Na may 12 volts. Huwag nyong ida-direct sa kuryente. So sana po ay napalawanag kulit ng mayos. Yun lang po. Salamat.